Yung pananaw ng mushkilatul iktisad ng mga secular economists, ganun pa rin ba pananaw ng mga Islamic economists sa palagay mo? Or magkaiba? Di ba may pananaw yung mga si Adam Smith, Alfred Marshall at saka mga kasama niya, marami yan sila, mga Western economists na kakulangan daw, no? Kakulangan ang problema sa ekonomiya. Okay po, Dok. Sa iyo, Lang po, opo, parehas din lang po, pero sa ngunit yung sa Islamic na pananaw po, binibigyan nito yung moral at spiritual na direksyon. Yung is moderation, nagbibigay ng equilibrium balance sa pagitan ng material and spiritual welfare at yun po. okay, pagyazakillah khairan Sister Lina. Hasanan, barakallahu fikum. Okay. Ngunit po, sa pananaw ng Islam, ang kakulangan ay hindi totoo sa kabuuan. Bakit? Sapagkat ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay lumikha ng lahat ng bagay na sapat upang tugunan ang pangangailangan ng kanyang mga nilalang. Is that correct? Barakallahu fikum. Okay, ang Islamic economic viewpoint po dito, sa Islam hindi scarcity. Sa Islam, hindi scarcity ang tunay na problema, no? Sa Islam po hindi scarcity ang tunay na problema, kundi at-tawzi', distribution, at su'ul isti'malu. Ano yung su'ul isti'mal? Yung misuse of resources. Su'ul isti'mal, misuse of resources, maling paggamit at hindi patas na pamamahagi ng yaman. Ang mga yaman ng daigdig ay kafiyah sa Arabic, no? Yan po yung mustalahat or terminolohiya or language of economics in Arabic and English, kukunin po natin. Kafiyah. Ano yung kafiyah? Sufficient. Ayon sa Quran, ngunit dahil sa zulm, injustice, English. Zulm sa Arabic. Zulm or injustice sa English, no, sa terminolohiya ng economics, at ihtikar, yung monopoly, ihtikar sa Arabic or monopoly, hindi nakikinabang ng pantay ang lahat. Na, halimbawa mula sa Quran, no? Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'al lisailin. No? Sawa'al lisailin. No, ipinapakita ng talatang ito po na ang Allah ay naglaan, allocated ng kabuhayan para sa lahat ng nilalang. Sapat, pantay, at may kasamang pagpapala. Allahu Akbar. Yan po ang economics ng Islam. So dito, Yekwani Wakawati, anong halimbawa natin dyan sa aplikasyon? Natural resources, al-mawarid at-tabi'iyya, al-mawarid at-tabi'iyya sa Arabic, natural resources. Halimbawa niyan, may sapat na tubig, pagkain at enerhiya sa mundo. Ang problema ay hindi kakulangan. Ano ang problema? Ang problema ay hindi po kakulangan, kundi al-ihtikarut tijar. Al-ihtikar at tijari. Kundi al-ihtikarul tijari, commercial monopolization. Monopolization at israf, wastage, no? Sa English. So, pangalawa, production and distribution. Sa sistemang Islamiko po, ang yaman ay dapat umiikot sa lipunan. Tadawalul mahal
hindi naiipon lamang sa mayayaman. Hindi po naiipon lamang sa mayayaman, no? Pangatlo, social justice, al-adalatul ijtimaiyah. Al-adalatul ijtimaiyah bima'na social justice in English. Ipinag-utos ng Islam ang zakah, az-zakat, no? At as-sadaqa, charity, no? Bilang mekanismo upang maiwasan ang kahirapan at mapanatili ang ano yung dapat mapanatili? Yung economic balance. Ano yung economic balance sa Arabic? At-tawazanu al-iktisadi wa hakadha. So bima'na in economic terms po, meron tayong scarcity, resources, distribution, at saka misallocation. Kukunin natin yan. Economic terms, scarcity and nudra, limitadong resources. Ngunit po sa Islam, ito ay apparent lamang, hindi tunay. Apparent lamang, hindi po tunay. Sa resources, al-mawarid naman, mga biyayang nilikha ng Allah, lupa, tubig, hangin, enerhiya, kumpleto po. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan po tayo ng kumpleto, no? Wala pong kulang. Allahu Akbar. Sa distribution naman, at tawzi', paghahati ng kayamanan sa makatarungang paraan ayon sa batas ng Sharia. Masya Allah. Ganda po ng Sharia, no? Ng Islam. Okay. Kunin natin yung su'ut at tawzi'. Su'u at tawzi'. Misallocation. Kapag ang yaman ay nakatuon lamang sa iisang tao. Kapag ang yaman ay nakatuon lang saan? Sa iisang tao. Mushkila po yun. Okay, bima'na ya ikhwani wa akhawati, ang problema po sa ekonomiya sa Islam ay hindi kakulangan ng yaman. Hindi kakulangan ng yaman. Ano po ang sa Islam? Hindi kakulangan ng yaman, kundi kakulangan ng hustisya sa paggamit at pamahagi nito. Sa madaling salita po, ang Allah ay naglaan ng sapat na yaman para sa lahat, ngunit ang tao, ang human being, sa kanyang kasakiman, ang dahilan ng kawalan ng balansi sa ekonomiya, no? Bima'na ang solusyon ayon sa ekonomiyang Islamiko, ayon sa Islamic economist, ay ang pagtatag ng sistemang batay sa Sharia na nagtataguyod ng katarungan, justice, moderation at responsibleng paggamit, responsible utilization ng mga pinagkukunang yaman upang makamit ang rafahiyatul iktisadiyya, economic welfare ng buong lipunan. Tafaddalu, comment, pwede. Khulasatul kalam, no? Summary, pwede. Ta'liqat in Arabic, tafaddalu. Additional, pwede. Barakallahu fikum, tafaddalu. Sino mag-comment? Tafaddalu, barakallahu fikum. Yes, Doc. Naam. Yung problem ng economy sa Islamic economy, sa relative scarcity, limited ang unlimited, hindi limited hindi scarcity sa Islam ang problem. Distribution, misuse of resources, hindi patas na paggamit ng yaman. Kafiya, sufficient. Pero dahil sa injustice, ethical, monopoly, di nahihirapang hindi pantay-pantay ang lahat. Ito'y pinapakita na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naglaan ng sapat na yaman o supply
ng pagpapala, national resources. Pero ang problema ay ang distribution. Commercial monopolization, isang problem. Distribution, dapat umiikot ang yaman. Hindi naiipon sa mga mayayaman lang. Dapat may social justice. Zakat, ito yung pinag-uutos. Sadaka, para mapanatili ang economy. Meron din yung at-tawazamul. Hindi ko na-kompleto. Sa Islam, apparent lang, hindi siya tunay na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kompletong supply sa atin, but kulang, hindi enough ang distribution. Dapat ay mayroon tamang paghahati ng makatarungan para sa mamamayan. That's all. Naam, barakallah fik Sister Fatima. Jazakillah khairan. Okay, proceed tayo. Sino magbasa? Sa hunaka minal bahithin. Tafaddalu. Basa muna tayo saglit.